Kinita ni Casimero sa huling dalawang laban niya, inilabas na. Jonas Sultan sa sabak muli. Mr. Honda, option si Casimero para kay Inoue. Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon mga lods. Ayon kay GMA Sports Reporter, JM Shasat, na wala daw problema na kahit hindi World Championship bout ang huling dalawang laban ni Janriel Casimero, ay malaki naman daw ang kinita ni Casimero na tig $150,000 o 8.5 million pesos sa bawat laban niya. Bale sa kabuuan na kinubra ni Casimero sa laban niya, kina Rayo Acajo at Filipos Ngitumbua na prinomote ng Treasure Boxing Promotion, ay 17 million pesos. Inaasahan naman na mas malayong mas malaki ang kikitain ni Casimero dito sa paparating na laban niya sa October 12 kontra Japanese former world champion Yukinori Oguni, dahil mga hotel and casino lang ang venue ng laban niya kina Acajo at Ngitumbua noon. Pero kay Oguni ay sa Ariake Arena, Tokyo na may 12,000 na katao ang capacity. Samantala ito namang post sa isang boxing face group ay sinabi ay sa totoo lang daw ay si Champ Marlon Tapales talaga ang bagong mukha ng boxing sa Pilipinas, dahil may napatunayan ito kaysa sa iba dyan. Kaya delikado daw si Japanese monster na Oya Inoue kay Champ Tapales. Sabi naman ng isang commenter sa post na ito na naniniwala daw siya kung si Casimero ang makalaban ni Inoue, dahil may tsansa daw si Casimero na talunin si Inoue, dahil may lakas ang suntok at matibay tumanggap itong si Casimero. Dahil kung magkasabayan sila ng counter ni Inoue, pwede daw ma-upset si Inoue, dahil meron din lakas at marunong mag-adjust sa ring si Casimero. Samantala mga lods, 4 na araw na lang mula ngayon, September 6, laban na ng ating kababayan na si Jonas One Punch Soro Sultan kontra sa Amerikanong si Frank Gonzalez na may record na 12 wins with 6 knockout at 3 losses with 2 knockout loss. 8-rounder ang kanilang laban sa bantamweight division sa White Sands Event Center, Florida, USA. Suportahan natin ang ating kababayan si Jonas Sultan. Gusto daw ni Sultan na mag-rematch sila ni Casimero at gusto rin niyang makalaban si Japanese monster na Oya Inoue. Samantala mga lods, ayon sa local promoter ni Inoue na si Mr. Akihiko Honda, na nahihirapan silang maikasang bakbakan ni na Marlon Tapales at na Oya Inoue. Napakahirap daw ang negosasyon dahil ayaw ngang pumayag ng kampo ni Tapales na tanggapin ang binarat na offer ng kampo ni Inoue. Kasi syempre mga lods, may hawak siyang 2 title belt at kailangan siya ni Inoue kung gusto niyang maging undisputed champion sa 2 division na isang malaking kasaysayan para sa Japan. Magpapanibagong usap daw ang magkabilang panig sa kalagitnaan ng September. Kabilang sa mag-uusap ay sina Bob Arum, Mr. Honda at Sean Gibbons ng MP Promotions. Ayon kay Mr. Akihiko Honda mga lods, na kung hindi daw maikasa ang Tapales vs Inoue, ay nandyan sina Janriel Casimero at Luis Neri na opsyon para sunod na makalaban ni Inoue. Recognize naman ng mga Hapon ang kahusayan ni Janriel Casimero. Gusto talaga nilang maglaban sila ni Inoue at lalo pang maglalaway ang mga Hapon at i-pressure nila si Inoue na labanan na si Casimero kapag ni-knockout ni Cuadro Alas ang kababayan nilang si Yukinori Oguni sa baluarte mismo nila sa Japan.